Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ng Malacanang na complete failure raw ang kanyang pagiging kalihim ng Department of Education. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Sara na tinanong pa raw siya ng paulit-ulit ni President Ferdinand Marcos Jr. kung bakit niya nais magbitiw sa pwesto. Sabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo. Dagdag pa ng bise, matagal na raw niyang plinano na magbitiw bilang Education Secretary. Pero sinubukan pa rin daw siyang kumbinsihin ng Pangulo na huwag umalis. Sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Inalok din daw siya ni PBBM na tumulong sa 2025 midterm elections. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Sagot naman ng Malacanang, records will speak for themselves. Si VP Sara raw mismo ang umamin na wala siyang expertise sa pagbuo ng matatag curriculum dahil hindi siya galing sa education sector. At wag rin daw sanang kalimutan ang issue tungkol sa 1.5 million worth of gadgets and laptops na hindi na-distribute noong siya ang nakaupong education secretary. Pati na rin ang nadiskubring ghost students na recipient ng DepEd voucher program. Dagdag pa ng palasyo, mahirap na umanong paniwalaan ang kwento ng madalas nang nagiging source ng fake news. Pormal na nagbitiw bilang Education Secretary si VP Sara noong June 2024, kasunod ang mga tensyon sa pamilyang Marcos at Duterte. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.